Habang nag-aalala ang lahat sa nakita, kalmadong may hawak na libro si Piangchen at nagbasa. Bumalik ang kwento sa maraming taon na ang nakakaraan, sa ika-101 na level ng Ancient Demon Battlefield. Nakatali siya ng libo-libong kadena noon. Noong panahong iyon, may nag-utos, sa huling sandali bago bumaba ang Supreme, kailangan ng isang tao na bantayan ang pinto ng Ancient Demon Grand Hall gamit ang kanyang mga kakayahan. Sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan, hindi na kailangan ng maraming salita. Kung talagang malakas si Piangchen tulad ng sinabi niya, hayaan mo akong magkaroon ng nakakabusog na laban. Ibubuhos ko ang lahat, balik sa kasalukuyan, matapos maghintay ng napakaraming taon, ang matandang lalaki ay gigil na makipaglaban sa iyo. Yi Piang, narito na ako. Samantala, sa labas, ang dalawang ito na nagkukunwaring marunong sa lahat ay inuulit ang kanyang maalamat na nakaraan. Prison King Yuang ay isang tunay na warrior, naghahangad ng victory at siya rin ang nag-iisang king sa Ancient Demon Legends na hindi basta-basta pumatay ng mga inosente. Ang hinahanap lang niya ay ang malakas at ang mahina, palaging hinahamon ang malakas, hindi kailanman binubuli ang mahina. Minanang protektahan ni Prison King ang isang bagong silang na tao, pinuksa ang 15 Ancient Demon Kings ng sabay-sabay. 24 na Ancient Demon Kings ang namatay sa kanyang mga kamay, natira na lang ang huling siyam. Kaya't ang hindi mahulaan na si Monarch Wu Changjun ay labis na. Nagalit at ikinulong si Prison King magpakailanman. Si Spring Wind Chunfang at Winter Moon Dongyu, ang fusion duo, ay hindi pa rin alam kung gaano siya kalakas, kaya hindi sila susuko. Wala akong pakialam kung anong uri ka ng hari, naglakas loob na harangan ang aking daan at magpakita ng pagiging matigas na parang hedgehog sa akin. Dudurugin kita, at sa ganoon, sumugod sila diretso sa kanya. Lumapit siya at ginamit ang Primordial Destruction Fist, ngunit nanatili lang siya roon, hindi man lang kumilos. Lubos siyang natulala dahil ang kanyang buong atake ng full claw power ay naharangan sa isang daliri lang. Pagkatapos, sa isang pitik, siya ay napatilapon. Ginamit lamang niya ang kaunting lakas at ang fusion body ay sumabog, nahati muli sa dalawa. Lahat ng nasa ibaba ay nakanganga, sinusubukang tingnan ng mabuti. Primordial Fight Knot ay napatumba sa isang daliri lang. Ang laban na ito ay magiging epic. Ang kanyang mukha ay nakakatakot na seryoso, nagbabala siya, hindi kayo magkatulad sa akin. Ang mahihina ay hindi karapat dapat na makipaglaban sa akin. Huwag kayong maghanap ng kamatayan. Malapit nang mawala ng kontrol si Spring Wind at sumugod, ngunit pinigilan siya ni Winter Moon, kumalma ka muna. Sa kanyang isip, seryosong nag-iisip si Winter Moon, nang sumuntok ako, kinilabutan ako ng husto. Talagang nakakatakot, higit siya sa kaya naming hawakan. Si sect leader lang ang makakaharap sa kanya. Sa wakas ay nagsalita si Yi Piang, ikaw ang maalamat na walang kalapit na combat god sa mundong ito. Pagkatapos ay bamantong hininga siya, excellent. Ibinagsak niya ang libro ng sarado. Gusto ko ang mga invincible opponents. Napakatagal na, naging seryoso siya, bago ako naging isang working stiff immortal, ako ang top player sa freaking game leaderboard. Para makuha ang ultimate fighting experience, sumali ako sa game company. Mula nang dumating ako sa mundong ito, naghihintay ako ng isang talagang kahanga-hangang laban. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumutang sa harap ng Prison King. Kung ako ay isang warrior na karapat-dapat igalang, upang ipakita ang aking paggalang sa isang tunay na warrior, nagpakita siya ng nasa sabik na battle paraphrase at sinabi, hindi ako gagamit ng anumang skill sa laban na ito. Sumagot ang matandang lalaki, sinasabing walang makakatalo kay Yi Piang. Gusto ko ring subukan. Sa laban na ito, tingnan natin kung sino ang tunay na invincible one. Parehong pag-iisip, iba't ibang tao. Ang laban na ito ay panalo o talo, buhay o patay. Pareho silang handa. Nagsimula siya, halika. Ang dalawa ay parang magkasalungat na puwersa, isang yang, isang yin, at malapit nang sumabog ang isang malaking labanan. Sumugod si Old Prison King, sinimulan ang gulo. Nakita ni Dunan ang atake at agad na nakilala. Iyan ang Prison King's Boundary Breaking Fist. Hindi kayang harangan ng tao iyan. Sumigaw si Dong Fangqing, Yep, lumayo ka at lumaban. Huwag mong hayaang lumapit siya. Sa ngayon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamao, sinisingil ang boundary breaking attack.
Ngunit kalmado lang si Yipyang habang humaharap sa kanya. Sa sandaling lumapit siya, nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Pagkatapos ay patuloy siyang sumuntok sa kanya, ngunit walang tumama. Ang mga atake ay sumabog sa lupa. Palagi siyang sumasablay. Kaya nagpakawala siya ng kanyang ultimate move, ang Infinite Boundary Breaking. Dinurog nito ang lupa ngunit hindi man lang siya nasaktan. Nagkomento si The Ring of Radiance sa pagkabigla habang pinapanood ang laban sa harap. Ang tuloy-tuloy na realm-breaking fists ng Prison King ay ganap na nasil. Ang pinaka-nakakatakot ay walang kapangyarihan na makakadaig sa mundo ni Yipyangchen. Sinabi ng Old Shi Revered One na mukhang tensyonado, pareho silang nagpapainit pa lang. Ito, ang maaaring ang top-tier battle na masusaksihan natin sa buong buhay natin. Matapos sirain ang buong lugar, nagpapainit pa lang iyon. Gaano katikat ang tunay na laban na ito? Sinabi ni Yipyang, tapos ka na ba sa pagpapainit? Kung oo, opisyal kong sisimulan ang aking atake. Marahas na sinira ng Prison King ang mga kadena sa kanyang mga kamay. Halika, dali, hayaan mong madama ko ang tunay na fighting spirit. Hayaan kitang maranasan ang mapanirang kapangyarihan. Isa pang limit transcending humanity. Habang sinasabi niya ito, napapalibutan siya ng madilim na enerhiya, demonic transformation, at pagkatapos ay nagbago sa isang maskuladong katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang may hinuhuli patungo kay Yipyang, subukan mo ito. Three Realms Destruction Hammer. Isang malaking martilyong bakal ang biglang lumitaw. Crumble. Kinontrol niya ang martilyo, ibinagsak ito diretso kay Yipyang. Sa sandaling ito, ang napakalaking armas ay nasa itaas mismo ng kanyang ulo, ngunit hindi siya umiwas, hinayaan ang martilyo na bumagsak diretso sa kanyang ulo. Nakakagulat, hindi nasaktan ang kanyang ulo, sa halip, ang martilyo ay nagkapira-piraso. Ang iba na nanunood sa eksenang ito ay nakangangalang sa pagkamangha. Ang martilyo na bumagsak lang kay Yipyang ay nagkapira-piraso na. Nang makita nila ang cross-section, namutla ang kanilang mga mukha. Holy crap! Ang ulo ni Yipyang leader ay mas matigas kaysa sa Executioner's Hammer. Bigla siyang nawala mula sa kanyang kinatatayuan at muling lumitaw sa harap mismo ng Prison King, sinasabing, my turn. Pagkatapos ay casual lang siyang sumuntok sa kanya, ngunit agad na napatilapon ang matandang lalaki. Hindi na kailangan pang subukan upang malaman kung gaano kalakas iyon. Nang makita siyang napatilapon at nakabaon sa bundok, gumawa ng malaking butas, muling lumitaw si Yipyang sa harap mismo niya, itinaas ang kanyang kamao at sinuntok siya muli. Hindi man lang siya nakapag-react at nakatanggap na siya ng isa pang suntok. Napakakatakot na kapangyarihan, ngunit sinuntok siya ni Yipyang diretso sa batuhang bundok. Matapos masuntok sa bundok, bumagsak siya ng gusto sa lupa. Sino ang nakakaalam kung buhay pa siya o patay na? Nagkomento ang Dark Shi Revered One sa kapangyarihan ng dalawang naglalaban, ang Ancient Demon Diamond Shield, na kayang makatiis kahit ng mga epekto ng meteor, ay natalo sa isang suntok lang ni Yipyang leader. Si Dong Fangqing, nakatayo sa tabi niya, ay nagulat. Ang labanan na ito ay talagang nakakatakot. Hindi inaasahan, kumuha siya ng ganoong klaseng mga atake na may halos walang pinsala. Pinuri niya si Yipyang, karapat-dapat na maging pinakamalakas na tao. Sinusimulan mo akong pakabahin. Sa sandaling sinabi niya iyon, lumipad si Yipyang diretso sa kanya at sinipa siya ng direkta. Ngunit sa sandaling ito, nagawa niyang mag-react at itinaas ang kanyang kamay upang harangan. Nagpatuloy ka sa pagsipa at sinabing, hindi masama. Kaya mo palang harangan ang aking light continuous leg kicks. Ikaw ang una. Ang normal na physical attacks ni Yipyang ay inuri sa tatlong antas, light, medium, at heavy. Tinamaan niya ng buo ang sipang iyon at lumubog sa isang crater. Ipinaalam mo pa sa kanya, ngayon, para sa medium kick. Sinabi mo, pagkatapos ay agad na isinagawa, na nagdulot ng isang malaking lindol. Dumiretso siya sa ibabaw, ang kanyang bilis pababa ay napakabilis na nasusunog siya. Nagpupumiglas pa rin si Juyo, nasiyahan sa iyong sipa. Sa huli, tumagos siya sa ika-101 na palapag ng Ancient Demon Battlefield at bumagsak diretso sa Sea of Blood. Kahit matapos mahulog doon, humihinga pa rin siya. Nagsimulang mapansin ni Yipyang ang ilang paggalaw mula sa ibaba. Pagkatapos, bumangon si Juyo na may napakalaking lakas. Wow! Tila siya ay nag-level up sa isa pang anyo.
Super demonification. Hindi ka panipaniwala. Pinilit ako ng isang tao sa super demonification. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang ancient demon race kaysa sa tao sa isang laban. Black Annihilation Spiraling Demon Form. Idinirekta niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Yipyang. Ang galaw niyang ito ay mukhang delikado. Ang lahat ay nagtipon sa itaas ng butas kung saan sinipa si Gu. Nahulaan ni Anizuna, ang mundo sa ibaba ay isang black storm. Mukhang nalalapit na ang doomsday. Si Tuwang ay gumamit ng Black Annihilation. Nag-aalala si Dong Fangqing, dali, bumaba ka. Kailangan mong iwasan iyan. Nakita ang atake ni Juyu, medyo nasabik ka. Interesante, at dumiretso ka sa vortex na nilikha niya. Napunta ka pa nga sa pagtanggal ng vortex na nilikha niya. Nakita kung gaano ka nakakatakot ang iyong kapangyarihan, lubos siyang natulala. Bago siya makabawi, mabilis kang lumapit, bam. Sinubukan mo siyang batukan sa baba. At ganoon lang, lumipad kayong dalawa pabalik sa lupain ng mga buhay. Sinabi mong muli, narinig yun, sinira niya ang mga kadena sa kanyang mga binti ng tuluyan. Bigla, ang prutas na iyon ay patuloy na lumalaki, nalilito si Yipyang, ngunit tumalon ka diretso sa prutas na iyon. Sa ibaba, mukhang mas malakas si Juyu. Sinabi niya, maligayang pagdating sa aking mundo. Ang Prison God domain ng 10,000 beses na gravity. Bigla, ang libro sa loob ni Yipyang ay nahulog. Nagbago ang ekspresyon ni Yip. Mukha siyang nagpapanik. Sa death domain of gravity, napapaligiran ng nagliliyab na pula, lumuhod si Yipyang sa lupa na naguguluhan, sinasabing, Precious, hinding-hindi ka pwedeng masira. Tumalon si Tuwang na may malakas na kamao at nagbanta, hindi ako magpipigil. Agad pagkatapos nito, isang malakas na suntok ang ibinagsak sa harap mismo ni Yipyang. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang binti at sinipa, ngunit nagawa mong umilag sa mga tuloy-tuloy na atake na may mga streaks of red power na pinakawalan, ngunit naiwasan mo silang lahat. Muling sumuntok ang Prison King, ngunit sumable siya. Lumingon siya pabalik upang tumingin, lubos na nagulat, hindi man lang sinubukan na itago. Hawak ni Donna ng kanyang kamay, inihahatid ang laban para makita ng lahat. Namutla siya habang pinapanood itong lumabo, sumisigaw, ito ba talaga ang laban ng mga Ultimate Masters? Sumang-ayon ang Dark Assassin Honord 1 na nakaupo sa tabi niya, malapit nang mawalan ng kontrol si Prison King. Si Prison King ay talagang nakakatakot kapag nagagalit. Sa tuwing galit na galit lang siya ang tunay na Prison King. At sigurado, ang taong pinag-uusapan nila ay nawawalan ng kontrol. Nagngingit-ngit ang kanyang ngipin, Yipyang, hindi mo gugustuhin na harangan ang aking finishing move. Pagkatapos ay pinasiglan niya ang kanyang sarili, lumilikha ng bagong avatar na tinawag na Demon Extinction Behemoth. Si Yipyang, samantala, ay nakatuon pa rin sa kanyang mahalagang kayamanan. Sige, magpatuloy tayo sa pakikipaglaban. Nang muling makapag-focus siya, nasa harapan na niya ang Demon Extinction Behemoth. Ngunit ang ating Yipyang ay kalmado pa rin, itinaas ang isang kamay sa sandaling tinamaan ng suntok ng Demon Extinction Behemoth ang kanyang kamay at nabasag ito. Ang tinatawag na Prison Domain ay tinamaan din at nagkapira-piraso. Sa paligid ng blood-colored sphere na iyon ay may walang katapusang agos ng mahiwagang liwanag. Napatilapon si Prison King ni Yipyang. Dumaan siya sa bawat maliliit na bundok sa kanyang dadaanan. Pagkatapos ay bumagsak siya sa tubig na mukhang pulang lava. Habang lumilipad pabalik, sinabi ni Prison King, palagi kong hinahabol ang rurok ng martial arts. Bulong niya, galit at ayaw tumanggap, hindi ko pa rin nakikita ang dulo ng lakas. Paano ako babagsak dito? Sunod, ipinakawalan ni Prison King ang kanyang kapangyarihan sa pinakamataas na antas, kasama ang kanyang malaking linya, hindi ako pwedeng matalo. Ang teknik na ginamit niya ay tinatawag na Final Last and Ultimate Heavenly Demon Body. Ganap na matapos ang pagputok ng kapangyarihan sa rurok, sinira ang lahat, inulit niya, hindi ako pwedeng matalo. Pagkatapos ay itinaas ni Prison King ang kanyang ulo at umungol. Kasunod noon ay isang ganap na pagsabog ng kapangyarihan na tinatawag na magandang tunog na Reverse Galaxy Hand. Na may blankong puting mata, idineklara ni Prison King, Yipyang, tanggapin mo ang aking pinakamalakas na atake.